numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Pagtulong sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda, pinamamadali ni United Nations Chief Ban Ki-moon. Meralco ay muling magtataas ng singil sa kuryente, pero ang ERC agad itong tinutulan. Headlines. Pangulong Noynoy Aquino malaki pa rin ang tiwala sa kanyang mga gabineteng hindi nakalusot sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Janet Lim Napoles humirit ng longer visiting hour ngayong holiday season. Headlines. Sa balitang negosyo naman, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. TP Lex ay formal nang bubuksan ngayong araw. At balitang world, pag-atake sa Yemen Defense Ministry Hospital noong Desyembre 5, malaking pagkakamali ayon sa Al-Qaeda Arabian Peninsula. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita tungkol sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes, Desyembre 23, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DWSR 94.1 RMN. Live rin sa DXPR 603 RMN Pagadian. Live rin sa DYHP 612 RMN Cebu. At sa DXRC 900 RMN Zamboanga. Live international via Ustream. Search for RMN Manila at sa WRMN New York, USA. Ganun din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Yung panahon natin, tingnan muna natin. RMN News. Paskong Lunes ngayon dahil sa umiiral na trough of low pressure area ay uulanin ang Mindanao at amihan naman o yung northeast monsoon ang sa Hilagang Luzon. Makakaasaw hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat at paggulog sa Mindanao, Silangan at Gitnang Visayas at lalawigan ng Aurora. Habang ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Ilocos at Cordillera ay maulat din na may mahinang pagulan. Pulong-pulong pa pagulan naman ang maranasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala ay nakatas pa rin ang gale warning sa seaboard ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon at Eastern Visayas kung saan posibleng umabot sa 5 metrong alon. Ang karagatan pagtitiyak ng pag-asa ay wala naman namamataang sama ng panahon ngayong linggo ng Kapaskuhan. Headlines. Patuloy ang pagtutok ng international community sa pagbibigay ng life-saving support sa mga typhoon victims katulad ng pagkain, tubig at sanitation. Ito ang naging pahayag ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon matapos bisitahin nga ang mga lugar na nasalanta ng paggagupit ng bagyong Yolanda. Hinimok din ni Ban ang international community na bilisan ang pagtugon sa $791 million na call for aid para sa mga nasalanta. Ayon kay UN Chief, nasa 30% pa lang sa inulunsad nilang $791 million flash appeal ang natutugunan ng international community. Umaabot naman sa 198 na mga mag-aaral o yung mga survivor ang inabutan ni Ban Ki-moon ng mga school supplies kasabay ng kanyang on-site visit. Samantala ay nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa pagbisita ni Ban sa bansa at pagtiyak nito sa patuloy na pag-alalay ng UN sa mga Pilipino.
Matapos ang mahigit isang buwan ay nagbukas na ang nag-iisang supermarket doon sa Tacloban sa Leyte na dating pinasok ng mga magnanao o yung mga looter. Sa labas na naturang tindahan, may ilang mamimili na ang kinakailangan pumila ng mahigit isang oras para makapasok lamang sa grocery dahil sa dami ng tao. Bukod dito ay mahaba rin ang pila sa mga counter at mabenta rin ang mga items na pang Noche Buena. Ilang negosyo rin ang nagbukas para magtinda ng mga pang Noche Buena items pero reklamo ng ilan, mahal ang presyo ng mga parinda. Hindi pa man natatapos ang pagdinig sa 4 na pisong dagdag singil sa kuryente, muling humirit ang Meralco ng pagmahal ng generation charge sa Enero ng susunod na taon. Pero agad namang hinarang ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panibagong pagtataas. Inutusan ng komisyon ng Meralco na ipako na muna sa 7 pesos y 37 sentimos kada kilowatt hour ang generation charge sa Enero. At saka na lamang pag-usapan kung paano babawiin ng Meralco ang naantalang aumento. Sa kabila nito ay tuloy pa rin ang utay-utay na pagbawi ho ng mahigit sa 4 na piso per kilowatt hour na dagdag singil para sa buwan ng Disyembre. 2 piso ay 41 sentimos kada kilowatt hour ang unang ipinataw ng Meralco ngayong buwan. At masusundan niya ng piso ay 21 sentimos kada kilowatt hour sa Pebrero naman. At 53 sentimos kada kilowatt hour sa Marso. Ang paghuhugas kamay umano ng ERC, huli na. Kasama natin sa balita live o si Conde Mata. RMN Report! Huli na para sa Energy Regulatory Commission o ERC na isalba ang komisyon sa posibleng kasong karapin matapos na payagan at inaming mali at may paglabag sa pagtataas ng singil sa kuryente. Ang intibayan mo na Representative Neto Menares, fatal admission ito sa panig ng ERC. Bunsod na rin ang pangangalampag ng publiko laban sa power rate increase na siyang naging bila ng pag-amin ng komisyon. Masyado na anyang huli para sa komisyon ang paghuhugas kamay para makalusot sa posibleng criminal o civil case na maaaring isampa sa kanila sa oras na mapatunayan na kinabang din ng ERC sa dagdag singil sa kuryente. Aalamin din ng bayan muna kung may ganito ding transaksyon ng pag-aproba ang ERC sa ibang distributors na hindi man lamang sinusuri ang dagdag na singil. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Malaki pa rin ang tiwala naman ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang mga gabinete matapos hindi na naman muli makalusot sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Sani Coloma Jr., natili pa rin ang trust and confidence ni Pangulong Noynoy Aquino kina DSWD Secretary Dinky Soliman, Energy Secretary Carlos Jericho Petilla, Justice Secretary Leila de Lima at DNR Secretary Ramon Pahe. Higit pa ni Coloma na muling tatalaga ng Pangulo sa kanilang posisyon ang 4 na yan ng mga kalihim. Ang 4 na opisyal ay nabigong makalusot sa kumpirmasyon nito sa Commission on Appointments at kailangang italaga muli sila ng Pangulo sa ad interim appointment habang naka-recess ang Kongreso upang umakto bilang mga kalihim. Yung mga kalihim na na-bypass ng CA ay itutuloy pa rin ang trabaho. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report! Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang palasyo ng Malacanang na makakalusot din ang ilang kalihim ni Pangulong Noynoy Aquino sa makapangyarihang Commission on Appointments. Ito ang sinabi ng palasyo matapos muling ma-bypass ng Commission on Appointments sina Justice Secretary Leila de Lima, Environment Secretary Ramon Pahe, Energy Secretary Jericho Petilla at Social Welfare Secretary Dinky Soliman. Ayon kay Communications Operations Secretary Sani Coloma, magpapatuloy ang paglilingkod ng mga kalihim dahil buo naman anya ang tiwala ni Pangulong Noynoy Aquino na kayang gampanan ng kanyang mga gabinete ang kanilang mga mandato. Samantala, pangungunahan ngayong araw na ito ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapasinaya ng Tarlac City, Herona at Paniqui section ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Inaasahan naman na magtatapos ang mahigit 88 kilometrong highway sa 2015 na mas maaga ng 3 taon kung kukumpara sa inaasahan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Ang RMN News Nationwide ngayong linggo ng Pasko, Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas, umaapela ang kampo ng isa sa mga utako ng 10 billion peso pork barrel fund scam na si Janet Lim Napoles na bahagyang luwagan raw ang kanyang seguridad.
Ayon kay Public Information Chief Superintendent Ruben Teodoro Sindak ng PNP, sumulat ang kampo ni Napoles sa direktor ng PNP SAF na bigyan ito ng mas mahabang oras ng dalaw sa Christmas at New Year's Eve sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Base sa normal na visiting schedule, maaari siyang puntahan ng mga abogado at mga kaanak mula 1:00 hanggang 4:30 lamang ng hapon kung Martes hanggang Biyernes at 1:00 naman hanggang 4:00 ng hapon kung weekends. Pero sa liham ng kampo ni Napoles, nais silang mapagbigyan raw ang hapon hanggang madaling araw na pagdalaw sa Christmas at New Year's Eve. Mag-uunitang nakakulong sa Fort Santo Domingo, particular na sa kampo ng Special Action Force ng Philippine National Police, si Napoles na nasa lalawigan yan ng Laguna. Matapos naman ng 3 buwang standoff sa pagitan ng Moro National Liberation Front at puwersa ng gobyerno, dumating sa Zamboanga City si Pangulong Noynoy Aquino para inspeksyonin ang syudad. Pagdating sa syudad ay agad pinulong ni Pinoy ang kanyang cabinet secretaries at ilang lokal na opisyal para humingi ng update sa Roadmap Recovery and Reconstruction Program sa Zamboanga. Sa Passengers Lounge, isinagawa ang briefing kasama sina Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman at Defense Secretary Voltaire Gazmin. Iniinspeksyonin ng Pangulo ang Bankhouse, iniinspeksyonan nga ng ang Bankhouse sa Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex na tinutuluyan na may isang 17,000 mga pamilyang naapektuhan ng bakbakan at sunog sa 4 na barangay noong Setyembre. Safety Performance Bond para sa bus drivers. Isinusulong ngayon ng MMDA. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report! Isinusulong ng MMDA sa LTFRB ang pagpapataw ng Safety Performance Band. 500 piso kada bus ang Safety Performance Band na planong ipataw ng MMDA kasunod ito ng malagim na trahedyang kinasasangkutan ng Don Mariano Transit. Naniniwala ang MMDA na sa pagpapataw ng Safety Performance Band ay madaling mapapanagot ang bus drivers at operators kapag may mga aksidente. Mapapadali rin nila ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng hindi maingat na pagmamaneho at depektibong bus. Kasama mo sa MMDA, Joyce Colliantes, Adra, Tatak, RMN. Payrolls naman ngayong holiday season, ipinaalala ng DOLE. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report! Ipinaalala ng Department of Labor and Employment ang pay rules sa mga employers at businessmen hinggil sa pagunita ng nalalapit ng Pasko, Bagong Taon at Rizal Day. Ayon kay Labor Employment Secretary Rosalinda Baldoz, deklaradong regular holiday ang December 25, araw ng Kapaskuhan, December 30, Rizal Day, at January 1, ang Bagong Taon. Paliwanag ni Baldoz, kung ang manggagawa hindi nagtrabaho sa mga nabanggit na petsa, ay tatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang sweldo. Kapag pumasok naman ang manggagawa, ay tatanggap siya ng 200% ng kanyang arawang sahod. Kung overtime naman, tatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate, at kapag nagkataon na rest day na manggagawa, pero siya ay pumasok sa trabaho, ay tatanggap naman siya ng karagdagang 30% ng kanyang 200% daily rate. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Sa kasagsagan ho ng kasayahan ngayong panahon ng Kapaskuhan, may babala ang grupong Health Justice sa publiko laban sa mga elementong nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao. Sabi ng grupo, iwasan daw ang pagkain ng mga matataba at matatamis dahil posible itong magdulot ng masamang epekto sa katawan. Maghihinay-hinay din ang lahat sa paninigarilyo na kadalasan umanong napapalakas sa panahon ng kaliwat-kanang selebrasyon. Base umano sa pinakahuling pag-aaral na ginawa ng American Society for Cell Biology, ang nicotine na nakukuha sa sigarilyo ang pinakamalaking sanhi ng pagkakaroon ng plaque formation sa mga arteries na sanhi naman ng atake sa puso. RMN News Negosyo. Formal nang bubuksan ngayong araw ang 88.85 km na Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX o TPLEX sa pamamagitan ng inaugural drive-thru sa Paniki Exit sa Tarlac. Dahil dyan, aabot sa 23 kilometro ang kabuang habaho ng TPLEX na yan matapos magbukas ang may 17 kilometrong Phase 1A
mula sa lungsod ng Tarlac hanggang Victoria, Pura at patungong Herona na libre sa publiko. Bukod dito, itinatrabaho na ngayon ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng subsidiary nito at Tiplex Concessionaire ang Private Infra Development Incorporated ang 27 kilometrong stretch mula naman sa Paniki hanggang Moncada sa Tarlac patungong Carmen sa Pangasinan, kabilang na ang konstruksyon ng may 950-meter Agno Viaduct. Tatahak ang Tiplex sa 17 bayan at 2 lungsod sa lalawigan ng Tarlac, Pangasinan, La Union at Nueva Ecija. RMN News Abroad. Malaki umanong pagkakamali ang nangyaring pag-atake sa Yemeni Defense Ministry Hospital noong December 5 kung saan namatay ang may 56 na mga tao, kabilang na yung 7 overseas Filipino workers. Ito ang inihayag ng Al-Qaeda Arabian Peninsula kung saan nagkamalian nila ang jihadist network at handang magbayad naman ng blood money sa mga nasawi sa insidente. Ayon kay Al-Qaeda Arabian Peninsula Military Commander Qasem Al-Rimi, hindi otorisado ang ginawang pag-atake sa ospital at tanging ang Ministry of Defense ang kanilang target. Kasunod niyan, humihingi ng paumanhin at nakikiramay ang Al-Qaeda Arabian Peninsula sa mga namatayan at inako nila ang madugong pag-atake. Nabatid na yung Al-Qaeda Arabian Peninsula ang pinakadelikadong kaalyado ng grupong Al-Qaeda. Mga kasama, live rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Lunes, December 23, 2013. Sa mga nasa Cagayan de Oro, pakanood dyan sila kasamang Michelle Mesias at Noy Locente sa RMN News Diretso Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Pwede hong panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Pwedeng i-type lamang ang RMN News Nationwide at thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. 2 araw na lamang at Pasko na. Pero ang aming pong pakikiramay sa isa nating kasama na biglaan yung paglisan. Oh, holy night. Sa pamilya po ng ating kasamang si Karen Esteban Palo ng RMN Coronadal, ang aming pong pakikiramay sa pagpanaw niya kagabi. Premature labor ang cause. Siya po'y 26 years old na talagang araw-araw dati nakakasama natin dito sa pagbabalita ng mga kaganapan dyan po sa Coronadal at South Cotabato. Alas 9 po siya pumanaw kagabi sa Coronadal. Sumuli aming pakikiramay. May she find peace and rest sa Panginoon. Sa mga pamilya ni Karen Esteban Apalo ng RMN Coronadal, from the whole RMN family, condolence po. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa pangalan ni Badio Beras Weng de la Peña, dito pa rin sa tahanan may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong pagsama ng boses. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:20 na ho ng umaga ng Lunes ngayon. Tatak RMN.